Sumagot siya sa akin at agad na natigilan. What's wrong, babe? Mainit ang hininga niya, lalo ang kanyang pagbulong. Nagiwas ako ng mga mata at pinunasan ng namamasan labi gamit ang palad ko. Muli niyang kinulong ang mga pangako sa palad niya. Hinanap niya ang mga mata ko kaya napilitan akong tumingin sa kanya. Co-parenting tayo, Brand. Kaya tayo nandito. Hindi ako sumama sa iyo para makapagsiping ulit. Diretso kong sabi. Gumalaw ang Adam sa upo niya na lumunok. Muli niyang binasa ang labi at idinukwang ako upang idikit ang noon niya sa noo ko. I understand your point, but I can't stop myself. He whispered erotically. Napapikit ako ulit. Sunog na ang buong mukha ko sa mainit niyang hininga. His mouth smelled like a mint. I love his breath. Brand, he groaned. Yes, baby. Yes, I am here. Muli akong tinupok ng apoy na idikit niya ang katawan sa akin. The thing between his thighs was very, very hard. It's like a steel poking my abdomen. Mary, I'm turned on. Please don't stop me. Just tonight. Makaawa niya. Muli akong pumikit. Idinikit niya ulit ang katawan sa akin at hinapit na ako sa bawang. Nang halikan niya ako ulit sa labi, ay kaagad kong sinagot. Mabilis ang galaw ng mga labi niya na para bang may humahabol. Napasinghap ako. Matagal na ako nababaliw sa kanya. Nabulag nga ako sa pag-ibig noon dahil din sa kanya. At hanggang ngayon ay bulag pa rin ako at baliw na baliw. He is the missing piece to my puzzle and I am so grateful to have him in my life, even we're not okay now. Nalilito lang ako ngayon dahil galit ako at naghihiganti. Pero useless din naman ang mga plano ko dahil natatalo ko ni Brent sa mga simpleng paraan niya. You will get pregnant again. Buling niya sa tenga ko. Napasinghap ako. No, ayoko. Gumalaw ako upang makaalis siya sa ibabaw ko pero niyakap niya ako at binulungan ulit. I come multiple times inside you, babe. Unless na lang kung gumagamit ka ng pills. Itinulak ko siya. Ayoko ng anak kung ikaw ulit ang tatay. Natigilan siya. Itinulak ko siya sa dibdib kaya napahiga ito sa gilid ko. Pumangon ako at pinaikot ang kumot sa dibdib ko. Ngumisi siya. Inilagay ang mga kamay sa likod ng ulo niya at tumingin sa akin. Huli na, Mary. 2 beses sa opisina ko nangyari. 2 beses din ngayon. May mamaya pa at bukas. Ngising aso niyang sabi sa akin. Kinuha ko ang unan at inihampas sa kanya. Brent! He chuckled. Inila ako sa pulsuhan kaya nadaganan ko siya. Muli akong tumili at pinilit na tumayo. Pero kay lakas niya kumpara sa akin. Itinali niya ako sa kanyang katawan. O baka gusto mong ulitin natin ngayon? Gusto ko pa. Hindi ako nagsasawa at napapagod, babe. Bitiwan mo nga ako. Gusto ko na matulog na. Mabilis niya akong hinalikan sa labi. Ayaw mo magkaroon ng kapatid ang anak natin? My lips parted. Gago ka ba? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo tapos bibigyan pa kita ng anak? Ngumuso siya sa akin. Co-parenting again. Pwede naman yun, hindi ba? Nagbuga ako ng hininga. Seryoso siya? Co-parenting again? Ano ako? Tagadala ng sperms niya? Niyuko ko ang mukha sa dibdib niya at kinagat siya doon. Nabitawan niya ako. Umalis ako sa ibabaw niya at bumalik sa pwesto ko. He groaned. Para kang vampira, Mary. Nagbakat ang mga ngipin mo sa dibdib ko. Pero pwede mong ulitin ito kapag nasa ibabaw ka habang nag-iisa mga katawan natin. Hinampas ko siya sa braso. Palagi talaga akong pinaglalaruan ni Brand. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kausap. Nagkumot ako at tumalikod sa kanya. Naramdaman ko umusod siya sa akin kaya pinaikot ko ang mga mata. Hinawakan niya ako sa balikat. Babe, matutulog ka na ba talaga? Hindi ko siya sinagot. Muli siyang umusod sa akin at tinapik ako ulit sa balikat. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan? Again, I didn't answer him. Gusto kong may kapatid si Brian para may kakampi paglaki. Naisip ko din iyon, pero hindi ko alam ang isasagot. Mariin akong pumikit at nagkunwaring hindi siya naririnig. Tuluyan siya dumikit sa akin at pinaikot ang kamay sa bewang ko. Isiniksik niya ang mukha sa leg ko at muling bumulong. Hindi maganda ang isa lang ang anak. Mas masaya kapag may maraming anak. Lihim akong ngumiti. Kahit hindi siya sinasagot, humigpit ang pagkakayapos niya sa akin at tinalikan ako sa batok. Good night, babe. Dream on me. Nakagat ko ang ibabang labi at sinagot siya sa isip ko. Good night, Brent.
Ipinasyal kami ni Brand kinabukasan sa buong resort nila. Naligo din kami sa dagat at sumakay ng bangka. Napakasaya ni Brian at hindi napapagod maglaro sa buhangin. Gumawa sila ng mini castle at nilagyan ng mga dekorasyon. Namita sila ng bulaklak sa gilid namin at namulot ng mga tuyong dahon na nalaglag sa lupa. Nasa gilid lang nila ako at tahimik na nakamasid sa kanila. Parang akong poste na hindi gumagalaw mula sa akin ng upuan. Lumapit sa akin si Brian at may ibinigay. Napangiti ako nang makita ang isang pirasong bulaklak sa kamay niya. Pinitas lang nila ito sa gilid namin. Thank you, baby. Mommy, join us. Ayaw ni Brian sa akin. Sinuliyapan ko si Brent pero nakatingin rin ito sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang kaya agad akong umiwas ng tingin. Marurumihan ang kamay ko, baby. Dahilan ko, ipinakita ko kay Brian ang mga kuko kong may kolorete. Dahil hindi naman mahirap kausap ang anak ko ay muli siyang bumalik sa tabi ng daddy niya. Naliligo na silang dalawa ng buhangin kaya hindi ko maiwasan na mapangiti ng mag-isa. Gusto niya raw na isa pang anak sa akin para may kapatid si Brian. Langhiya, akala niya ay ganoon lang kadali ang magdala ng bata sa sinapupunan. Napakadaling sabihin na, I want baby again. Pero sa aming mga babae ay mahirap gawin iyon. Pinagsalikop ko ang mga kamay sa tuhod ko at tumingin ako sa karagatan. Ano ba susunod kong gagawin? Paano ko na ipagpapatuloy ang mga plano ko kung mayroon na kaming tulay, na Brent? Tama si Tatay Roberto. Magagalit sa akin si Brian paglaki niya kapag nalaman na ako ang dahilan kaya natanggalan ng apelyido ang kanyang ama. Pero may punto rin naman si Nanay Helia. Nasaktan ako ni Brent kaya dapat ay hindi na ako magpadala pa ulit. Ang hirap na tong sitwasyon ko. Gusto ko ring malaman kung sino nagpakalat ng mga larawan namin ni Nathan noon at gusto ko malaman kung sino ang biological father ni Brent. Malalim akong bumuntong hininga at muling pinagmasdan ng alon ng dagat. Ninanamnam ko ang sarap ng hangin na humahalik sa balat ko. Ang lalim ng iniisip mo ah. Bumubuo ka ba ng plano? Eva Maria Salvacion? Napaigtad ako. Ngumisi si Brent at inabot ang tuwalya sa gilid ko. Ayaw mo ba talaga maligo? Nandito ka na rin kaya sumabay ka na sa amin. Umiling ako. Itinikom ko ang bibig at hindi siya ulit kinausap. Naligo sila ni Brian at nagbanlaw din dito. Nang makapagbihis sila ay naglakad-lakad kami sa gilid ng dagat. Namulot ng shells sa Brian sa gilid at nilalagay sa bucket niya na bitbit ng daddy niya. Nilikod ko ang kamay at nilagpasan sila. Nag-uusap sila ni Brent ng kung ano-ano. Minsan ay tatawa silang dalawa. Nang mapagod si Brian ay bumalik kami sa lunch namin. Lumubog na rin ang araw at malamig na sa labas. Umalit na tayo sa villa, magluluto pa ako. Ani ko, tinignan ako ni Brent. No need baby, sa restaurant na tayo mag-dinner. Agad sumingit si Brian sa conversation namin ng daddy niya. Daddy, I'm your baby, not mommy. Pinamulahan ako ng muka. Ngumiti si Brent sa anak namin at ginulo nito ang buhok niya. You are my son. Sagot niya sa anak. Inasikaso kami kaagad ng staff nang makarating sa restaurant ng villa. Panay-tango nila kay Brent at ganoon din sa amin. Nag-order siya ng maraming pagkain kaya nanlalaki ang mga mata ko. Hindi natin ito kayang ubusin. Ani ko, napatitig ako sa pagkain na nasa harapan namin. Maraming seafoods at may pritong isda pa. Binalingan ni Brent si Brian. Uubos natin ito, hindi ba Brian? Inusandang tumawang anak namin sabay sang-ayon sa daddy niya. Napailing ako. Palagi silang nagkakampihan na mag-ama kaya lagi akong talo. Nagsimula kaming kumain. Parang dragon si Brent. Malakas pala siyang kumain ng seafoods. Noon kasi panay ang diet niya. Pero hindi naman siya masela noon kahit anong ihain sa kanya ng mga kasambahay. Sinusubuan niyang anak namin. Nawalan na ako ng responsibilidad kay Brian dahil naging hands-on ang daddy niya. Ginawa niya rin sa akin na asikasuhin sa pagkain kaya bigla akong nailang. Malaki na talaga ang pinagbago niya ngayon. Noon ay panay pang insultong natatanggap ko sa kanya at panay utos sa akin. Nang matapos kaming kumain ay bumalik kami sa villa namin. Gusto mo ba ng tsaa? Nahihiya akong tanong at para kaming hindi magkakilala at nakaramdam na ako ng ilang sa kanya. Simula ng ungkating niya ang bigyan ko siya ulit ng anak. Tumango siya at nilapitan ako. Why are you so nervous? I swallowed hard and shook my head. Anong pinagsasabi mo? Hindi no, bakit man ako nenervyusan sa'yo? Nag-iwas ako kaagad ng tingin. He chuckled. He placed his finger in my chin and made me look at him. Kinakabahan ka ba sa akin? Iniisip mo ang mangyayari mamaya? Don't be nervous.
I'll bring you to heaven later. He winked at me. Malakas ako napasinghap. Kumalabog ang dibdib ko at parang may mga paru-paro na nagsiliparan sa loob ng tiyan ko. Oh my God, hindi ako inosente. Hindi ako pinanganak kahapon. Bakit ko ba ito nararamdaman sa kanya? O baka naman bumabalik na ang pag-ibig kong wagas? Agad akong tumalikod at pumasok sa kusina. Muli ako natigilan nang makita ang ibabaw ng counter. Shit, I saw the image of me habang pinapaligaya ko ni Brent. Tinakpan ko ang tenga at pumikit. Huli na para magsisi. Itinutulak ko siya palayo sa akin pero kapag pinuwerasan niya ako ay bumibigay din ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Humawa ako sa tapat ng dibdib at huminga ng malalim. Pero muntik na akong tumili ng maramdaman si Brent sa likuran ko. Hinipan niya ang tenga ko at ngumisi sa akin. Ini-imagine mo ba ang ginawa ko sa'yo dyan? Sa ibabaw ng counter? Ha? Pwede nating ulitin kapag tulog ng anak natin. Para akong dinilaan ng apoy dahil sa sinabi niya. Namula ang mukha ko at naiiyak sa hiya. Tumawa siya at dinampian ng halik ang balat ko. Ako na magpapainit ng tubig. Tulala ka kaya baka mapasok mo pa ang sarili mo. Brent! Naiirat ako sabi dahil naloloko na naman niya ako. Ikinulong niya ang mukha ko sa palad niya. Mabuti na lang at maganda ka. Kahit galit ka maganda ka pa rin. Natigilan ako. Nagsisimula na naman siyang palambutin ang puso ko. Simpleng pagpupuri lang niya sa akin ay nagtatatalo na itong puso ko sa tuwa. Nagbaba ako ng tingin at tinanggal ang kamay niya sa mukha ko. Ako na magtitimpla. Present ako. He chuckled. Babe, hindi ko siya nilingon pero agad akong napabaling sa kanya nang hawakan niya ang pang-upo ko. Ano ba? Umisi lang siya sa akin. I love your butt. Napangiwi ako. Lumabas ka na nga doon? Huwag mo akong kulitin dito. He mouthed kiss to me. Natatawa siyang lumabas mula sa kusina. Nakagat ko ang ibabang labi at lumapit sa kettle. Ginawan ko siya ng tsaa. Si Brian naman ay gatas. Inilagay ko yun sa tray at dinala sa kanila. Pagkalapag ko sa mesa ay agad, doon lumapit ang anak ko. Mommy, thank you. Tumango ako at nginitian siya. Binulungan ako ni Brent nang umupo ako sa kanilang tabi. Babe, thank you. Hindi ko siya tiningnan o sinagot. Inabot niya ang tsaa niya at hinipan bago ininom. Ang gatas naman ni Brian ay hindi mainit kaya agad niya iyong ininom. Nang maubos ni Brian ang gatas niya ay bumalik siya sa sofa at tumabi sa daddy niya. Isinandal niya ang ulo kay Brent kaya agad dinaplos ni Brent ang kanyang balikat. Nakaligo na sila kanina kaya bibihisan ko lang si Brian ng pajama mamaya. Lumipas ang ilang minuto ay humikab ng anak ko. Pinasandal siya ni Brent ng maayos sa dibdib niya para maging komportable kung gusto niyang matulog. Tutok na tutok ang mga mata ko sa pinapanood namin nang biglang magsalita si Brent. Tumira na kayo sa akin sa palasyo. Kumunot ang noo ko. Paulit-ulit niya sinasabi na bumalik na ako sa palasyo. Ayoko nga doon dahil nandoon ang Bruhilda niyang ina. Nagbuga ako ng hangin. Tiningnan ko si Brian na mahimbing na itong nakatulog sa bisig ng daddy niya. Hindi ka pa ba napapagod sa mga sagot ko? Balik tanong ko. Hindi. Kung iyon ang paraan para mabuo tayo ulit. Binasa ko ang labi. Nag-isip ako na magandang sasabihin. Brent, masyado ka ng demanding. Nanatigan niya ako. Para sa anak natin, Mary. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasaya si Brian na magkakasama tayong tatlo? You can ignore me as your husband. Pero huwag mong baliwalain ang nararamdaman ng anak natin. Kailangan niya ng nanay at tatay sa kanyang tabi habang lumalaki. Nakikiusap ako sa'yo. Ayokong matulad sa akin ng anak ko, Mary. Malakas ako napalunok. Kung kulang man sa atensyon si Brent sa mga magulang niya ay hindi na iyon nakapagtataka. Lumaki siya sa larangan ng negosyo. Walang oras ang mga magulang niya dahil mas sinahabol na ang mapalago ang negosyo. Minsan natatanong ko ang sarili. Minsan ba ay ipinagluto man lang ni Madam Laura ang mga anak niya at asawa? Dahil kung hindi, ay siya na ang pinaka-worst na nanay sa buong mundo. Nakaramdam ako ng lungkot sa parting iyon para kay Brent. Binalingan ko siya. Mag-aaway lang kami ng nanay mo kapag bumalik ako doon. Umiling siya sa akin. She is not living in the palace anymore. I kicked them out. My lips parted wide and gasped loudly. Hindi ako makapaniwala na pinalayas niya ang mga magulang niya sa palasyo. Pagkalabas na Nicole mula sa hotel kung saan ginanap ang kanyang photoshoot commercial, ay agad niyang sinabihan ng kanyang driver na umuwi na sila. Habang nasa daan sila pa uwi, nagsa-cellphone siya. Tinitingnan niya ang naging resulta ng photoshoot nila kanina.
Nag-focus na rin si Nicole sa kanyang career simula nang maghiwalay sila ng kalaguyo niya. Pero hindi siya sumusuko noon pa na makapagbati kay Brent. Minalas lang siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi pa rin siya binabalikan ni Brent. Ginawa niya ang lahat upang mabawi sa Brent pero walang nangyari. Nang paliko na sila papasok sa subdivision ay agad nagpreno ang driver kaya mahinang napasinghap si Nicole. Nabitawan niya ang hawak na cellphone. Ano ba, Manong? Gusto mo ba akong patayin? Sigaw niya sa driver. Binalingan siya ng driver at nanghingi ng tawad. Ma'am, pasensya na po kayo. May humarang sa atin. Nalalaki ang mga mata ni Nicole. Tunubuan siya ng takot at agad na pinulot ang cellphone upang tumawag ng pulis kung sakaling mga masasamang tao ito. Sino? Bumaba ka, tingnan mo. Utos ni driver. Kahit natatakot ang kanyang personal driver ay lumabas pa rin ito mula sa sakyan at tinignan kung sino itong mga armado na humarang sa kanila. Sinilap sila ni Nicole sa bintana at nagulat siya nang makita ang pamilyar na lalaki. Inayos niya ang suot at lumabas ng sakyan. Natigilan ang driver nang makita si Nicole na lumabas mula sa sasakyan. Binalingan niya ang amo at sinabihan, Ma'am, pumasok po kayo sa loob. Itinaas ni Nicole ang kamay sa driver. May 4 na lalaki nasa harapan nila at may mga hawak na baril. Okay lang, Manong. Kilala ko sila. Natigilan ang driver at muling bumalik sa sasakyan. Tumayo siya sa gilid at tiningnan si Nicole na lumapit sa 4 na lalaki. Samantala, nang makalapit si Nicole sa kanila ay agad siyang umisi. Anong kailangan niyo sa akin? Ipinag-utos na naman ba ng boss niyo na dalhin ako sa kanya? Agad sumagot ang isa sa mga lalaki. Opo, ma'am. Hinihintay ka ni Don sa kanyang opisina. Sumama ka sa amin. Muling umisi si Nicole. Pakasabing wala akong panahon na makapag-ugnayan sa kanya. Kaya ko ang sarili ko at alam ko kung anong ginagawa ko. Tinalikuran niya ang mga kalalakihan pero agad siyang hinarangan ng mga ito. Nalalaki ang mga mata ni Nicole nang tutukan siya ng baril. Ang sabi ni Don, ay tapusin ka kung hindi ka sasama sa amin. Nginisian siya ng isang barumbado. She gasped and shook her head. Itinaas niya ang kamay at sa sobrang takot niya ay agad na napatango. Sama ko. Sagot niya. Ibinaba nila ang mga baril na hawak. Si Nicole ay nilapitan ang driver at binilinan. Walang dapat na makaalam nito, Manong. Kung hindi, pati pamilya mo'y madadamay. Magkakasunod na tumango ang driver. Natatakot din siya sa maaaring mangyari. Sumama ng kusa si Nicole sa mga armadong lalaki na humarang sa kanila. Dinala siya ng mga ito sa isang malaking bungalow house. Nang makababa si Nicole mula sa sasakyan ay agad siyang hinatid sa loob upang kitain ang tinatawag nilang Don. Nasa private office po ang Don, ma'am. Itinuro na lalaki ang mahabang pasilyo. Agad doon naglakad si Nicole hanggang sa marating nila ang pintuan ng private office. Kumatok ang kasama niyang lalaki. Mabilis naman na sumagot ang tao sa loob. Come in. Nang itulak iyon ng kasama niyang lalaki ay agad na nakita ni Nicole ang may edad na lalaki habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Tuluyan siyang pumasok sa loob at tumayo sa tapat ng working table nito. Tiningala siya ng lalaki na nakaupo sa swivel chair at ninitian. I'm so glad to see you, Miss Alcazar. I didn't expect that you are coming with my mens. Tinaasan siya ni Nicole ng noo. Paano ka tatanggi kung wala akong pagpipilian? Sagot niya. Mahinang tumawa ang lalaking kaharap. Ipinatong ang kamay sa ibabaw ng mesa at intensyon na ipinakita kay Nicole ang suot niyang mamahalin na relo. Sa mangha ni Nicole ay napatitig siya doon. He was wearing the most expensive watch in the world. Ray lang ito at bilang ang taong nakakabili. Ang pinakaayaw ko kasi sa lahat, Iha, ay ang hinihindian ako. Madali akong kausap, pero madali din akong umutang ng buhay. Malakas na napalunok si Nicole. Ang Don na ito ay nakakatakot pala. Kakaiba sa ipinapakita niyang ugali sa publiko. Anong kailangan mo sa akin? May dapat ba akong gawin para lubayan mo? Muling tumawa ang Don at tumayo mula sa swivel chair niya. Yes, Iha. I need your help. Work with me. Then, I will give everything to you. Everything you want. Gumalaw ang mga panga ni Nicole at napatitig sa Don. Lahat ng hilingin ko ibibigay mo? Tumango ang Don. Everything. Lumapit si Nicole sa Don at nilahad ang palad niya rito. I will accept your offer. Gusto kong tulungan mo rin ako upang mabawi si Brent. Tumaas ang gilid ng labi ng Don at ngumisi. Pagkatapos ay tinanggap ang kamay ni Nicole. Bumuntong hininga si Laura at tumungaw sa salabing bintana.
Ilang araw na siyang nagkukulong dito sa loob ng apartment niya. Nasa 8 palapag ito ng matayog na building. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na nagawa siyang palayasin ni Brent sa kanilang palasyo. Noong gabing nagtatalo sina Laura at Vladimir ay lingid sa kanilang kaalaman na nasa labas ng pinto si Brent at nakikinig sa usapan. Kinabukasan ay nagulat na lang si Laura nang may pumasok na mga kasambahay sa kanyang kwarto at inimpake ang mga gamit niya. Nagalit siya sa araw na iyon at sinugod si Brent nang malaman na siya ang nag-utos upang ligpitin ang kanyang mga gamit. Pero agad din siyang napalabas sa kwarto ni Brent nang ungkatin sa kanya nito ang tungkol sa mga larawan ni Nathan na lumabas noon. Humingi siya ng tawad sa anak pero bato ang puso ni Brent at tuluyan siyang pinaalis. Si Vladimir ay walang nagawa kung hindi pagmasdan ng asawa ng tahimik habang papalabas sa palasyo at hindi niya ito tulungan o kinampihan. Dumalo ang luha sa mga mata ni Laura. Tumingin siya sa malayo sabay kuyom ng mga kamao. Hindi mo talaga ako naiintindihan, Brent. Hindi mo ako naiintindihan kahit kailan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para ilayo ka sa kapahamakan. Muli siyang huminga ng malalim at pinunasan ng luha. Pinadalahan siya ni Vladimir ng mensahe pero hindi niya iyon sinagot. Nang matauhan si Laura mula sa malalim na pag-iisip ay agad siyang pumasok sa banyo at naghilamos. Bumalik siya sa kwarto at umupo sa tapat ng tokador. Tinignan niya ang sarili sa harapan ng salamin. She lost the old her sa mula ng pakasalan niya si Vladimir. Kung may pinagsisisihan man siya sa buhay ay ang sumugal, magsakripisyo at mabuhay sa mundo na hindi niya kailanman nagustuhan. Sariwa nga siya sa kayamanan pero ang puso niya ay hindi iyon ang gusto. Tumatanda na siya. Inabot niya ang foundation at naglagay sa muka. Inayos niya ang kilay at naglagay ng mapulang lipstick. Nagbihis siya ng maayos. Naglagay ng mga palamuti sa katawan. Inabot niya ang expensive bag niya at lumabas ng kwarto. Nagkita sila ni Nicole sa isang restaurant at nagkwentuhan. "Kumusta ka, tita?" Ipinatong ni Laura ang kamay sa mesa at maarting inabot ang wine glass. Katatapos lang nilang mag-lunch. "I'm very fine, Iha. Nasa apartment pa rin ako at hindi pa nakakauwi." Umiling si Nicole. Ibang-iba na si Brent ngayon. Paano kanya nagawang palayasin ng dahil lang sa babaeng iyon? Nagbuga ng hininga si Laura. Naiinis siya sa tuwing nababanggit sa usapan si Mary. "Let's not talk about them, Iha. Nandito ako para i-congratulate ka sa bago magazine cover mo. You're so talented." Ngumiti si Nicole. "Thanks for my hard work. I'm so grateful na ako pa rin ang top model ng Salvation Top Group. Hindi ko rin ito mararating kung hindi sa encouragement ninyo at suporta. Thank you so much, tita." Itinaas ni Laura ang wine glass at nakipag-cheer kay Nicole. Pero sa kabila ng mga ngiti ni Nicole ay hindi napapansin ni Laura na ginagamit lang siya nito. "Salamat sa time, tita. Kailangan ko nang umalis dahil may photoshoot pa ako. Pasensya ka na kung hindi kita masasamahan na mag-shopping ngayon. Pero hayaan mo. Sa susunod ay lalabas tayo ng bongga." Itinaas ni Laura ang kamay sabay ngiti. "I understand you, Iha. Ang commitment mo ay nasa trabaho kaya I'm happy for you." Nagyakapan sila bago naghiwalay sa restaurant. Tulad ng dati ay nag-shopping muna si Laura. Umikot sa mga cosmetic shop at jewelry shop. Wala siyang nagustuhan kaya disappointed itong lumabas. Tumingin siya sa mga mamahaling bag at heels. Nang wala din siyang nagustuhan ay lumabas siya ng tuluyan sa mall at hinanap ang parking. Wala na siyang personal assistant at driver dahil tinanggal iyon lahat ni Brent. Maswerte lang siya ngayon dahil kahit papaano ay may allowances pa rin siya na natatanggap sa anak. Pinindot niya ang car key upang buksan ang sakyan pero napahinto siya nang may tumawag sa kanya. "Laura!" Nalamig ang buong katawan ni Laura nang marinig ang boss ng lalaking tumawag sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Kahit matagal ng panahon, ay kabisado pa rin niya ang boses na ito. Mabilis siyang humarap at nanlalaki ang mga mata nang makita ang muka ng lalaking tumawag sa kanyang pangalan. "Simon!" Napaatras si Laura at nanluma ang tuhod niya. Kung may matatakbuhan lang siya sa mga oras na ito ay tatakbuhan niya itong kaharap. "Oo, ako nga. Mi amor." Umawa ang mga labi ni Laura at malakas na suminghap. Napahawak siya sa tapat ng dibdib ng manikip iyon. Anong ginagawa mo rito?" Lumapit sa kanya si Simon. Tinanggal ang suot na kalo at niyakap iyon. "Nandito ako para bawiin ang anak ko. Ang anak natin." Muling napaatras si Laura at namimilog ang kanyang mga mata.
Kinabukasan ay sunundo na kami ng piloto ni Brent. May trabaho na bukas kaya kailangan na namin bumalik sa Manila. Lihim ako natutuwa. Lihim akong kinikilig. Basta pinamumulahan na lang ako ng mukha sa tuwing naiisip ang mga intimate moments namin sa Palawan. Kinagat ko ang daliri at parang tanga na nangingiti. Mommy, are you happy? Napaiktad ako. Agad kong kinamot ang tenga. Nahiya ako sa anak ko kahit hindi niya alam ang dahilan kung bakit ako nangingiti. Tumawa ako sa kanya. Masaya po ako. Sagot ko. Tumawa si Brian. Dahil nakasama po natin si Daddy? Wala na akong dapat na ilihim kay Brian. Gusto kong maramdaman niya na okay kami ng tatay niya. Yes po, baby. Kailan po natin makikita ulit si Daddy? Gusto ko mag-swimming, Mommy, nakasama siya. Initaan ko siya, tinaplos ang pisngi niya. Kapag tapos na siya sa trabaho, ay pupunta dito para makita ka. Nagtatalo ng anak ko sa tuwa. Talaga po? Yay! Makikita ko na ulit si Daddy. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Naputo lang ang pagtatalon ni Brian nang tumikim si nanay sa may pinto. Sabay kaming napalingon doon. Nakatayo siya sa may pinto na may suot pang apron. Kakain na tayo. Handa na ang hapunan. Nganitaan ko si nanay. Si Brian ay agad na lumapit sa lola niya at tumawak sa kamay niya. Natatawa si nanay na inaya siya sa kusina. Pagkatapos naming maghapunan ay nakapagkwentuhan muna ako sa mga magulang ko. Sina lolo at lola ay wala na naman sa bahay. Mukhang balak na talaga nilang tumira sa mansyon ni uncle. Nang mag-alas 8 na ng gabi ay inaya ko na si Brian na matulog. Lunes bukas kaya pareho na kami may pasok. Ihahatid ko muna siya sa school bukas kasama ni nanay bago ako dadiretso sa office. Hindi ako dinadalaw ng antok. Nakahiga lang ako at nakatingin sa ceiling. Binalingan ko si Brian sa akin tabi. Mahimbing na natutulog na ang anak ko kaya sinuklay ko ang buhok niya at hinalikan sa noo. Ang pogi, mana sa tatay niya. Muli ko ibinalik ang mga mata sa ceiling. Namimiss ko tuloy ang init ng yakap ni Brent. Pakiramdam ko ay mahihirapan ako matulog ngayong gabi. Umilaw ang cellphone ko sa akin tabi. Mabilis ko iyong inabot pero kumunot ang noo ko nang makita na pangalan ni Samuel. Siya ang nagpadala ng message. Good evening, beautiful. I'll see you tomorrow in the Salvation office. Binasa ko lang iyon at hindi sinagot. Naalala pa niya akong i-text? Nakakainis siya. Muling umilaw ang cellphone ko. Ngumuso ako. Baka si Samuel ulit. Hindi ko iyon pinansin kaya muling magkasunod-sunod na umilaw. Storbo. Bulong ko. Tiningnan ko ulit ang screen pero napabangon ako nang makita ang pangalan ni Brent. Kinagat ko ang labi at umupo sa carpet. Babe, are you sleeping? I miss you already. I'm thinking of you right now. You can't sleep here. Muli kong kinagat ang labi. Ang sarap sa mata nitong bungad sa akin. Nagtipa ako ng sagot. I was about to sleep. Matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas. Sumagot siya. Really hard. Kumunot ang noo ko. Hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Nakita ko siyang nagtatyping kaya hinintay ko ulit na pumasok ang message niya. Really hard for me to sleep without you in my side. Pinigilan ko ang umiti. Para akong teenager na kinikilig sa ka-textmate. Nakakatulog ka naman noon na wala ako sa tabi mo. Ang overacting mo lang, Mr. Salvacion. Basta. Nahirapan ako ngayon. Kapag hindi pa kayo lumipat sa akin ay ako ang titira dyan sa inyo. Napasinghap ako. Sira ka ba? Oo. Hindi lang sira kundi nababaliw na sa'yo. Napailing ako. Matutulog na ako. Good night. Agad siyang sumagot. Maaga pa. Give me your time. Nahuhomesick ako sa inyo ni Brian. I pouted my lips. Kawawa naman. See you tomorrow. You can pass by here before you go to office. Hinahanap ka din naman ng anak mo. Matagal bago siya sumagot. Umiiyak na yata iyon. Brent? Wala pa rin siyang sagot at hindi nisin. Nagsalubong ang mga kilay ko. What happened to him? Are you there? Matutulog na ako. Good night again. Naghintay ako na ilang minuto pero hindi na siya sumagot. Hindi na rin online kaya balisa ang puso ko na bumalik sa kama. Nakakainis talaga. Pinapasakit niya palagi itong puso ko. Sumimangot ako't pumikit. Sinilip ko ulit ang phone pero wala pa ring sagot. Tumagilid ako ng higa at niyakap ang anak namin. Nakatulugan ko na ang sama ng loob dahil kay Brent. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Tulog pa si Brian kaya dahan-dahan ako lumabas ng kwarto namin.
Mamaya ko na siya gigisingin kapag 6:30 a.m. na. Naabutan ko si nanay sa kusina. Si tatay nasa garden kasama ng aso namin. Good morning, Nay. Good morning, anak. Kape? Tumango ako. Umupo ako sa hapag at tinignan ang cellphone. Maraming missed calls. Si Liam sa akin pati na rin si Samuel. What's happening? Agad kong binuksan ang message ni Liam pero napatayo ako nang mabasa ang link na pinasa niya sa akin. The heirs of Vladimir Salvation, Brent Salvation, giving up his inheritance, including his last name. He is not a real Salvation. He is Vladimir's stepson. Nabitawan ko ang cellphone nang mabasa kung sino nag-release ng article. Hindi. Wala akong alam dito. Nilapitan ako ni nanay at tinawakan sa kamay. Anak, ano nangyayari? Umiling ako kay nanay. Hindi. Hindi ko tinanggalan ng mana at apelyido si Brent. Hindi. Napaiyak ako. Pinulot ni nanay ang cellphone ko at malakas din siyang napasinghap nang mabasa ang nangyayari.